Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin, likas na mahina ang tao at kung paano niya ito mapagtatagumpayan. Sa Roma 7:19-20, sinabi po ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ang mga pananalitang ito ng Biblia ay karaniwang ginagamit ng tao upang bigyang katwiran ang pagkakamali o ang mga kasalanang kanyang nagagawa. Ngunit salungat po sa pagkaunawa ng marami, ang mga salitang ito ng Biblia ay hindi naglalayong bigyang katwiran ang anumang masama o kasalanang nagagawa ng tao, kundi upang ipakita lamang ang likas na kalagayan ng tao sa harap ng tukso o kasalanan at ang kasamaan kung ang sino man ay madaig at maalipin ito. Pag-aaralan po natin ang lesyong ito upang sa kabila ng kalagayan ng tao na mahina ay matutuhan natin kung paano natin ito mapagtatagumpayan o madadaig. Subalit alamin po muna natin anong sinasabi ng Biblia tungkol sa likas na kalagayan ng tao. Pakinggan nyo ang pahayag ng Panginoong Kristo sa Mateo sa 26, talatang 41. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Sinabi po ng Panginoong Hesukristo, ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Pag binasa natin yan sa saling ang salita ng Diyos, sinasabi roon, ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Ang laman na tinutukoy ng Biblia na mahina, gaya ng nakasulat sa Genesis sa stress, ay ang tao. Paano po ipinakita ng Biblia ang kahinaan ng tao? Gaya po ng sinabi sa unang talatang binasa natin o ginamit natin, pahayag ni Apostol Pablo, hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kaya kahit na ang ating espiritu ay ibig gumawa ng mabuti, hindi natin magawa dahil ang ating laman ay mahina at bagaman ang ating espiritu ay hindi ibig gumawa ng masama, tayo ay nahuhulog pa rin sa tukso o kasalanan o sa paggawa ng masama. Subalit, nakalulungkot, ang mga salitang ito ng Biblia ay paulit-ulit na ginagamit ng tao para bigyang katwiran ang mga kasalanang nagagawa niya para patawarin o unawain siya ng pinagkasalaan niya. Bakit po hindi marapat bigyang katwiran o pangatwiranan ng tao ang mga kasalanang kanyang nagagawa o kinahuhulugan? At bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kanina, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin lagi upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Alam kasi ng Panginoong Hesukristo, mahina ang tao. Bagaman ang espiritu ay handang sumunod, pero mahina ang tao. Bakit nga? Hindi tayo dapat madaig ng ating kahinaan. Bakit dapat mapagtagumpayan natin ang ating kahinaan? Ano po ba ang masamang bunga ng kasalanan o kasamaan
sa bawat tao. Pakinggan niyo nakasulat dito naman sa Isaiah 59 talatang 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Gaano po kasama? Pagka ang tao ay nahulog sa kasalanan, nabuhay sa kasamaan, ang sabi sa atin ng talata ng Biblia, pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Sa makatwid, malaking kasamaan ang ibinunga ng kasalanan sa tao. Ito po ang nagpahiwalay. Sa ibang salin ng Biblia, naglayo ng tao sa Diyos. Ang kasalanan ang nagpakubli ng mukha ng Diyos sa tao upang siya ay huwag makinig. Ayaw nang makinig ang Diyos sa tao. Mula nang ang tao ay magkasala. Ngunit ito lang ba ang masamang bunga ng kasalanan sa tao? Ano po ang lalong malaking kapahamakan na ibinunga ng kasalanan sa buhay ng tao? Babasahin po natin ay ang nakasulat sa Santiago 1:14 hanggang 15. Babasahin po natin sa saling ang salita ng Diyos. Unawain po nating mabuti. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kung gayon, hindi lang po pagkahiwalay sa Diyos. At hindi pagsagot ng Diyos sa panalangin ang masamang bunga ng kasalanan sa tao. Tiniyak din ng Biblia, yung magpapatuloy sa kasalanan ay hahantong sa kamatayan. Kailan po ba nahuhulog sa kasalanan ang isang tao? Sabi doon sa talata, natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Meron pong tukso eh. Kanino po ba nagmumula ang tukso? Sa dyablo. At ang dyablo laging nakaabang, parang liyong umuungal na humahanap ng masisila. Paano nga pumapasok yung kasalanan sa tao? Pagka nariyan ang tukso, nahikayat siya o nadala siya ng sarili niyang pagnanasa. Sa ibang salin ng Biblia, yung kanyang masamang pita. Kung susundin niya ang kanyang pagnanasa o ng kanyang masamang pita, magbubungay ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong sa kamatayan. Balikan po natin yung sinabi ng ating Panginoong Kristo kanina, kayo'y magpuyat, katumbas ng magbantay kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Alam ng Panginoong Kristo na mahina ang tao, kaya nagtuturo siya ng dapat gawin. Dahil kung hindi mapagtatagumpayan ng tao ang tukso o ang mga kasalanan, ikamamatay niya yon. Alin po bang kamatayan? Ang kahahantungan o magiging wakas ng mga nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Dito natin basahin sa Apokalipsis sa 20 talatang 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito, ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy.
Yung kamatayang pagkalagot ng hininga, kabayaran na yun sa kasalanang nagawa ng tao. Pero hindi yun ang ganap na kabayaran ng kasalanan. Alin ang ganap na kabayaran ng kasalanan? Yung ikalawang kamatayan. Alin nga yung ikalawang kamatayan? Yung pagkabulid sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom. Ilan po ba ang taong nagkasala na tinakdaan ng Panginoon Diyos ng kamatayan? Dinggin ninyo nakasulat dito po sa Roma 5 talatang 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Lahat ng tao nangagkasala. Ano katumbas noon? Lahat ng tao tinakdaan ng kamatayan. Hindi lang yung pagkalagot ng hininga, kundi yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Pero ang ating alamin, wala bang eksepsyon? Doon sa salitang lahat ng tao ay nagkasala, meron po. Sino po ang eksepsyon? Pakinggan nyo. Ang nakasulat dito sa unang Pedro, sa 2, mga talatang 21 at 22, ganito ang sinasabi. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ang Panginoong Hesukristo lamang po ang taong hindi nagkasala. Kaya, merong binabanggit si Apostol Pedro sa mga tinawag. Sa ganitong bagay kay tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Hindi ba ang Panginoong Hesukristo ang nanagot sa ating mga kasalanan? Hindi siya nagkasala, malinis siya sa harap ng Diyos, tayong nagkasala, tayo yung nakatakdang parusahan. Subalit, para nga maligtas tayo doon, ang sabi, kayo'y iniwanan niya ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Paano ba nagkaroon ang tao ng pagkakataon para maalis doon sa kalagayang nasa ilalim ng hatol ng Diyos, na kamatayan? Pag binasa natin yung Juan 3:16, nakasulat doon, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya'y huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pagsusugo ng Diyos sa ating Panginoong Kristo, pagkakataon para ang tao maalis sa pagkaalipin ng kasalanan, maalis doon sa hatol ng Diyos na kamatayan sa araw ng paghukom. Subalit hindi po sapat na ang tao ay sumampalataya lamang sa Panginoong Kristo. Anong ginawa ng Diyos? Upang mabigyan ng pagkakataon ang tao na mapagtagumpayan ang kanyang kahinaan at ang kamatayan na masamang ibinunga nito. Dinggin nyo, nakasulat dito po sa Efeso 2 talatang 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa
na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano po ang ginawa ng Diyos upang mabigyan ang pagkakataon ng tao na mapagtagumpayan ang kanyang kahinaan at ang kamatayan na masamang bunga nito? Ang sabi sa atin ng talata ng Biblia, nilalang niya kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Totoo na sinisinta ng Diyos ang sanlibutan. Katumbas ng iniibig ng Diyos ang mga taong nilalang niya. Kaya nga ayaw niyang mapahamak eh. Nagbigay siya ng tagapagligtas, ng manunubos. Pero para pakinabangan nga ng tao, ang Panginoong Kristo na itinalaga ng Diyos na pantubo sa kasalanan ng mga tao, ang sabi ng Biblia, nilalang ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Sino yun? Sabi nga kanina ni Apostol Pablo, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Sino yung tayo? Na nilalang ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Paano ginawa ng Diyos yun? Pakinggan nyo ang nakasulat sa unang Korinto 12, ang talata ay 27, ganito ang ating mababasa. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Paano ginawa? Nilalang o nilikha ng Diyos ang tao sa ating Panginoong Kristo, ginawa niyang sama-samang mga sangkap ng katawan ng Panginoong Kristo. Kaya mahalaga yun eh, yung bahaging yun. Hindi sapat na sumampalataya ang tao sa Panginoong Kristo na siya ang tagapagligtas, na siyang manunubos, na siyang magkakaloob ng buhay na walang hanggan. Maraming mga tao ang sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Pero hindi lahat ay nakinabang doon sa dahilan ng pagsusugo ng Diyos sa ating Panginoong Kristo. Sino lang yung mga nakinabang? Yung pinagsama-sama ng Diyos sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Alin po ang katawan? Kung saan naroon ang mga nilalang o nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Basahin natin ang nakasulat dito po sa Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Alin po ang katawan na naroon? Ang mga nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ang katawan ay ang iglesia. Aling iglesia yun? Nakasulat sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Nakasulat sa Gawa 20:28, ang Iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung may mga taong pinupuna ang Iglesia ni Kristo sa pagsasabing tayo lang ang kay Kristo, nakasulat kasi sa Biblia na ang kay Kristo pinagsama-sama ng Diyos sa katawan ng Panginoong Kristo o sa Iglesia ni Kristo. Gaano po ba kasama? Kung ang tao ay hindi nalikhang kasama ng Panginoong Kristo. Sa makatwid ay hindi siya naugnay. Hiwalay siya sa ating Panginoong Kristo. Wala siya sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa pahayag ng
Panginoong Hesukristo mismo sa Juan sa 15, talatang 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung napansin ninyo, ang mga sangkap ng katawan ng Panginoong Kristo o ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay inihalimbawa sa mga sanga ng punong si Kristo. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami. Napag-aralan na natin kung ano yung bunga na hinahanap ng Diyos sa mga sanga ng Panginoong Kristo. Yun yung bunga ng kabanalan. Yun yung mga mabubuting gawa. Magagawa natin ang mga mabubuting gawa kung nananatili tayong nakaugnay sa ating Panginoong Kristo. Gano'n nga kasama pagka hiwalay tayo sa Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya yung likas na kahinaan ng tao, mananatili siyang mahina pagkahiwalay siya sa Panginoong Kristo. Hindi niya magagawa yung mga gawang kabanalan, yung mabubuting gawa na siyang dahilan kung bakit pinagsama-sama tayo sa ating Panginoong Kristo. Bakit nga kailangan ang tao ay malikang kasama ng Panginoong Kristo o maging kaanib sa iglesia? Ano bang tinitiyak ng Biblia na kayang gawin ng isang iglesia ni Kristo kung siya man ay likas na mahina bilang tao? Pakinggan nyo ang nakasulat dito sa Filipo sa 4, talatang 13. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Totoo, mahina ang tao. Natutokso, nahuhulog sa paggawa ng kasalanan. Pero pagka nakaugnay tayo sa Panginoong Kristo, pagka nasa buhay natin ang Panginoong Kristo, sabi nga ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Balikan natin yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin lagi upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Nariyan ang Panginoong Kristo na magpapalakas sa atin para mapagtagumpayan natin, madaig natin ang ating kahinaan. Paano pinalalakas ng ating Panginoong Kristo ang mga taong ibinigay sa Kanya ng Diyos? Ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Efeso, sa 3, 16 hanggang 19, ganito ang ating mababasa. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob, na si Kristo'y manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ang lahat ng mga banal, kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim ng pag-ibig ni Kristo.
Paano po pinalalakas ang mga nilalang kay Kristo Jesus o ang mga kaanib ng kanyang iglesia? Gaya ng ating nabasa, ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu o ng Espiritu Santo, palalakasin niya ang ating pagkataong loob, yung ating pananampalataya, yung ating espiritu upang tayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig kasama ng lahat ng mga banal. Sino yung tinutukoy na mga banal? Yung mga binanal sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. At magkaroon tayo ng pagkaunawa kung gaano kalawak, kahaba, gaano kataas at kalalim ang pag-ibig ng Panginoong Kristo. Kaya dapat ang mga iglesia ni Kristo mapagtagumpay sa kasalanan. Inuulit namin, alam ng Diyos, alam ng Panginoong Kristo, mahina ang tao, pero pagka nasa atin yung lakas na dulot ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mga kapatid, madadaig natin ang lahat ng uri ng tukso at mga kasama ang iniaalok ng Diablo. Ano pa ang kahalagahan ng pagpapalakas ng Espiritu Santo na isinusugo ng Diyos at ng Panginoong Kristo? Basahin natin ang nakasulat sa Roma sa 8 talatang 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ng ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ano pang kahalagahan ng pagpapalakas ng Espiritu ng Panginoong Kristo? Ang sabi, kung ang Espiritu ng Diyos at ni Kristo ay nananahan sa atin, hindi na tayo namumuhay ng ayon sa laman, sa halip nabubuhay tayo ng ayon sa Espiritu. Kaya, magsiyasa tayo. Yung bang ginagawa natin sa ating buhay araw-araw, ayon pa sa mga kalooban ng Diyos? Mabubuting gawa ba yun? O nandun pa rin tayo sa pagkakasala at paulit-ulit nating ginagawa? Pagka napaghaharian tayo ng kasalanan, tiniyak ng banal na kasulatan, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, siya ay hindi kay Kristo. Maaring nasa loob lang siya ng iglesia. Nakatala ang pangalan niya. Pero pagka ang nakikita sa kanya, gawa ng laman, kasalanan, hindi siya kay Kristo. Sapagkat ang manifestasyon ng pagiging kay Kristo na pinaghaharian ng Espiritu ng ating Panginoong Kristo, hindi na siya namumuhay ng ayon sa laman, kundi ng ayon sa Espiritu. Ano pa ang katunayang mapagtatagumpayan natin ang ating kahinaan? Sa pamamagitan ng Espiritu o ng kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Dito rin natin babasahin sa Roma, Kapitulo 8, dito natin babasahin sa mga talatang 37 hanggang 39. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang
ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano pa ang katunayang mapagtatagumpayan natin? Ang ating kahinaan sa pamamagitan ng Espiritu o ng kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng ito ay kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan ng Diyos at ng Panginoong Kristo na nagmamahal sa atin. Alin po yung ang lahat ng ito ay kaya nating pagtagumpayan. Inisa-isa, kamatayan, buhay, mga anghel, pamunuan, kapangyarihan, mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating, kataasan, kalaliman, o alinmang nilalang. Sabi ni Apostol Pablo, hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya itong mga katotohanan ito na hayag sa mga kaanib sa iglesia, lalo naman sa mga ministro, lalo naman sa mga tagapanguna sa iglesia, kung ito ay magiging gabay natin sa lahat ng ating ginagawa, lalo na sa mga pagpapasya natin, sa pagtupad ng ating tungkulin, mapananatiling maayos ang iglesia. Bakit? Yun ang kaukulan ng iglesia. Nilalang ng Diyos para sa mabubuting gawa, hindi sa kasamaan. Kaya kung sa loob ng iglesia ngayon, merong mga gumagawa ng masama, hindi ang iglesia ang masama, kundi yung gumagawa ng masama na hindi ang Espiritu ni Kristo ang pinaghahari sa kanyang buhay, kundi yung sarili niya, yung kahinaan niya, yung laman. Kaya kung ang kahinaan mo sa lapi, kahit sa anong paraan, makakuha ka lang ng salapi, magkamal ka lang ng salapi. Kung ang kahinaan mo ay kapangyarihan, kahit sa anumang paraan, hahangarin mo na magtamo ng kapangyarihan. Kung ang kahinaan mo ay alak, yun ang ipag-aalukan sa'yo ng diablo. Hahanap-hanapin mo yun. Ano pa? Napakaraming iba't ibang uri ng kasalanan. Mga kapatid, sa loob ng tao, merong naglalabanan palagi, yung mabutit masama. Ano ang nakapaghahari sa buhay natin? Yung bang mabuti? Yung bang kabanalan? Yung bang kalooban ng Diyos? O nadadaig tayo ng ating kahinaan? Hindi natin isisisi sa Diyos na nilalang tayong mahina. Ang mahina yung laman. Pero yung ating espiritu, yung ating pananampalataya, kapag yon ang pinalakas ng Diyos at ng Panginoong Kristo, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng uri ng mga kasalanan. Kaya bago tayo magtapos, merong ibinibilin ang mga apostol upang matanggap natin ang mahalagang tulong ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo sa atin para mapagtagumpayan natin ang ating kahinaan, ang lahat ng tukso at lahat ng mga kasamaan. Dito sa Hebreo sa 4:14 hanggang 16, ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus, na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag
sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Mga kapatid, ang mga talatang binasa natin ay dapat magbigay sa atin ng kapayapaan, ng ating isip, puso't kaluluwa o katiyakan na anuman ang nararanasan natin ngayon, meron tayong lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, ang Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos. Isang dakilang saserdote na nahahabag sa ating mga kahinaan. Naunawaan niya ang ating kalagayan sapagkat siya ay katulad din natin na tinukso sa lahat ng paraan, ngunit hindi siya nagkasala. Mga kapatid, ano ang mga bagay na kailangan natin? Lalo na ngayon na matindi ang pagsubok na nararanasan natin sa buhay na ito. Nariyan pa ang patuloy na mabigat na mga suliranin sa iglesia. Sundin natin ang itinagubili ng Biblia. Gawin natin ito ngayon. Kung tayo alipin ng kasalanan, kung meron tayong pagkakasalang hindi maiwan-iwan, meron tayong nalabag sa aral, sa doktrina na tinanggap natin, magsilapit tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang magsipagtamo ng awa, mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Napakabuti ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo sa atin. Nais nilang makatiyak tayo ng pagtatamo ng kaligtasan. Huwag masayang yung pagkakatawag sa atin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kung ang Iglesia ni Cristo man ay pinadadaan ng Diyos sa pagsubok, yun ay para dalisayin ang ating pananampalataya. Hindi para mawala ang ating pananampalataya, hindi para tumigil tayo sa paggawa ng mabuti, kundi lalo tayong manghawak sa tulong at magagawa ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Pero kayong mabigat na problema, kayang-kayang lunasan ng Diyos yun. Pagtiwala lang tayo. Meron kayong sakit, kayang haplusin ng Diyos. Magaan sa Diyos. Napagalingin tayo sa ating karamdaman. Dugtungan pa ang buhay natin para makapiling pa natin ang ating mga mahal sa buhay sa pagtataguyod ng paglilingkod. Ang higit nating hingin sa Diyos. Dagdagan pa, patibayin pa ang ating pananampalataya para wag na tayong mawalay sa Kanya. Yan ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo mananalangin. Aming Ama, Diyos namin, na punong-puno ng awat pag-ibig, maraming salamat sa pagkaunawa, sa pananampalatayang biyaya mo sa amin. Nang tawagin mo po kami sa iyong banal na iglesia, inunawa mo kami sa aming mga kahinaan. Binigyan mo po kami ng pagkakataon na mapagtagumpayan ang lahat ng uri ng kasamaan. Biniyaya mo po ang lakas sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Kung kami man ay nahuhulog pa rin sa mga pagkakamali at mga pagkakasala, bilang tao, mahina kami, subalit hindi namin pinangangatwiranan yon. Ang totoo, hiyang-hiya kami sa iyo, Ama.
pagka kami nagkakamali, pagka nakalalabag kami sa iyong mga kautusan, sapagkat inaasahan mo sa amin na gumawa kami ng mabuti, mabuhay kaming may kabanalan. Kaya ang aming pagmamakaawa kailanman, huwag ka pong lalayo sa amin. Huwag mo kaming pababayaang nag-iisa sa pagharap sa lahat ng uri ng tukso't kasamaan at mga pagsubok sa buhay. Pagka nasa piling ka namin, pagka nasa amin ang Espiritu ng iyong anak, malakas kami, mapagtatagumpayan namin ang lahat upang maingatan namin ang aming pananampalataya. Panginoon, maawa ka na sa iyong iglesia sa mga huling araw. Sana matapos na ang lahat ng mabibigat na suliranin na pumipinsala sa iyong bayan. Mabalik na ang kabanalan at kaayusan, maghari ang katarungan at katwiran mo para mapayapa ng mga anak mo, makapaghanda kaming ganap sa nalalapit na kaligtasan. Naaalala namin ang mga kapatid namin na panghinaan na ng loob, nadaig na ng tukso ng kasalanan, ng mga mabibigat na suliraning dumarating sa iglesia. Panginoon, maawa ka sa kanila. Bigyan mo pa ng pagkakataong makapanumbalik, makilala ang kanilang mga pagkakamali, at kami na nananatiling nakapagtataguyan ng paglilingkod, panatilihin mo ang alab ng aming pananampalataya. Manghawa kaming palagi sa iyong mga aral, mabuhay po kaming may kabanalan. Panginoong Hesukristo, sumasampalataya kami, lagi kang nariyan para ipamagitan sa Ama ang aming mga panalangin. Bago kami maghiwa-hiwalay, baka merong ipapakiusap pa ang mga lingkod mo sa iyo para paratingin mo sa Ama. Maari ba pakinggan mo? Loobin mong malunasan ang lahat ng mabibigat na suliranin, ang mga karamdamang taglay ng mga lingkod mo. Nais pa naming magpatuloy sa paglilingkod sa iyo at sa Ama. Higit naming idinadalangin, Panginoon, pagbalik mo, huwag mo po kaming kalilimutan. Magsama mo kami sa langit, magtamo kami ng walang hanggang buhay. Ingatan mo ang aming sambahayan, ingatan mo pong mga anak namin. Huwag silang galawin ng masama, kundi sila man makapagtagumpay sa kasamaan. Lahat panalangin namin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.